Basahin po natin ang ating teksto in Luke chapter 18, verses 9 to 14. Luke 18, verses 9 to 14. So church, hear the word of the Lord. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I gave tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Base po dito sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na The Righteous and Sinners Plea. The Righteous and Sinners Plea. So alam na po natin sino yung righteous dito? Yung Pharisee. Sabi po kanina, two men went up into the temple. So yun lang po direkta ang masasabi natin dito sa title natin. Meron pong isang righteous at isang sinner na nananalangin. Pero gusto po nating makita ang pagkakaiba ng dalawang panalangin na ito. At ano yung matututunan natin sa parable na ito? Ano yung kahalagahan ng parable na ito para po sa mga disipulo? Ayon kay Saint Augustine, if you ask me what is the most essential element in the teaching and morality of Jesus Christ, I would answer you, the first is humility. Second, humility. Third, humility. Nakuha po ba ninyo? Kung meron daw pong, kung tatanungin daw si Saint Augustine kung ano yung importanteng elemento sa turo at moralidad ni Jesucristo, sa turo ni Jesus at sa kanyang pamumuhay, yun daw po ay tatlong bagay lang, tatlo. Humility, humility, humility. If you don't get it, humility. Okay. So yun na po mismo ang pinaka-importanting elemento daw po. Lumalabas lamang na wala nang hihigit pang mahalagang elemento sa katuruan at pamumuhay ni Jesucristo, kundi ang pagpapakumbaba. Baka po mamiss pa rin po ninyo pag uwi natin, ano nga ba iyon? Tatlo yun eh. Humility. Ipinahayag ito mismo sa naging buhay ni Jesus. Yung buhay po niya is a life of humility. Being a son of man, the King of Kings, humbled himself, went down here on earth. Hindi po siya ipinanganak sa maayos na sa palasyo, sa maayos na panganakan. He even was brought to a family na hindi significant. And throughout his life, hindi po siya namuhay na sumasakay sa ganitong kotse, ganito yung bahay. At ano po yung pinaka-ultimate
na kinahinatnan ni Jesus, pinaka-ultimate, na kinahinatnan ni Jesus, siya po ay napako sa krus. Hindi nga lang po humility yun na pag nagpakumbaba si Jesus, he was humiliated. Ibinaba ng husto. Pinahiya. So if you don't get it, kung ano yung importanteng elemento na may tinuturo ni Jesus at pinapamalas, it is humility. Ito po yung isang aspeto na hindi pa marahil nakikita ng buong sangkatauhan bilang kalwalhatian ng Diyos. God is great. God is glorious. Pero hindi pa nila, itong dakilang Diyos na ito, hindi nila alam na glorious din in one aspect. The glory of God's humility expressed in Jesus Christ. At bilang mga iisa kay Jesus, kailangan po nating mamuhay ayon sa pamumuhay na iyon ni Jesus. Kahit sa ating teksto, ang mahalagang elemento sa pagdulog sa Diyos sa pananalangin ay wala nang iba kundi pagpapakumbaba. Sa pananalangin, ito din po yung mahalagang elemento. Pagpapakumbaba. Ang sermong ito ay may sentral na mensahe na God justifies those who humble themselves as sinners praying for mercy rather than the ones who exalts in their righteousness. God justifies those who humble themselves as sinners praying for mercy rather than the ones who exalts in their righteousness. Sa Tagalog, ito po binibigyang katwiran ng Diyos ang mga nagpapakumbabang lumalapit sa Kanya sa panalangin bilang mga makasalanang nangangailangan ng awa kaysa sa mga nagmamataas ng kanilang katwiran. In simple understanding, nalulugod ang Diyos sa mga humaharap sa Kanya sa pananalangin na instead na sila ay magmalaki, inaamin nila kung sino talaga sila. They are admitting that they are sinners in need of His mercy. Kaysa sa mga tao na nagmamataas sa kanilang sarili na, ito ako, Diyos, ito yung ginagawa ko. Listen to my prayer. Nagpapahayag ng dalawang kaibahan. That's the Tagalog for contrast sa teksto. There are two contrasts dito po sa teksto in the parable. The una, in verses 9 to 12, we called it the righteous plea. Right from our title. At pangalawa, in verses 13 to 14, the sinner's plea. Ito po yung dalawang kaibahan. Contrast. Simulan po natin sa una, verses 9 to 12, which is the righteous plea. Sa pagpapatuloy ng mensahe ni Jesus sa mga disipulo, patungkol sa kahalagahan ng pananalangin para sa pagpapatibay ng pananampalataya, binigyang diin ni Jesus ang kalidad, the quality ng kanilang mga panalangin sa pamamagitan muli ng parabulo. Last Sunday, of course, in our text, the first parable that Jesus taught about strengthening the faith of the disciples, of course, the emphasis is manalangin. Okay? At ang ganda ng parable because meron pong isang widow, balo na babae, na naging magandang ehemplo na meron siyang purong intensyon at siya ay hindi nag-atubili na idulog ito patuloy dun sa unrighteous na judge. How much more nga po tayo na tayo ay dumudulog sa mas mapagmahal na Diyos. Meron tayong mapagmahal na Ama. Lumalabas po na hindi lang po yung act of prayer ang importante.
yung quality of our prayers also is important. Bagamat nabigyang pansin na ito sa pagkakaroon ng purong intensyon, sa patuloy na pagdulog sa pananalangin, tulad ng babaeng balo, mahalagang maunawaan na may kinalulugurang klase ng panalangin ang Diyos base sa tamang kaunawaan kung sino siya at kung sino tayo. Yun nga po yung gusto kong sabihin na doon po sa unang parable, masasabi natin meron na pong quality yung prayer na may emphasis sa quality ng prayer. Kasi po yung babae, hindi lang po siya yung paulit-ulit na sirang plaka na Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Pero puro yung intention niya. Kailangan niya talaga ng awa ng Diyos. So maayos yung puso niya. May quality pa rin po doon. Pero dito, makikita natin na mas binigyan ng pansin ito dahil meron pong kinaluluguran ang Diyos na panalangin base sa tamang pagkaunawa. Kung sino siya at kung ano tayo. Kung ano siya at kung ano din tayo. In our approach to prayer, that is very important na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos at pagkaunawa kung ano tayo. That's so basic. Kaya sinabi sa umpisa sa verse 9, basahin po natin, He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Malinaw na ang parabolong ito ay binibigyang pansin ang mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak ang iba na lumalabas sa kanilang pananalangin. Okay? So of course, there are people na tingin nila sa sarili nila, sila po ay matuwid at mas mabuti kaysa sa iba. Dito po, naipakita po yon sa naging panalangin ng Pharisee. Okay? So, kahit po naman sabihin na may mapagmataas, pero ang emphasis dito, yung sa panalangin po natin, lumalabas yung pagmamataas natin. May attitude tayong ganun, pero nung nanalangin na tayo, lumabas po yun. Ayan po, binigyang larawan ito sa unang parte ng parable. Yung mismong sinabi sa verse 9. Basahin po natin yung verse 10 to 12. Sabi po dito, 2 men went up into the temple to pray. Nakasituate po yun sa mataas na lugar, yung templo. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee is standing by himself, okay? Diyan kayo, dito ako, mananalangin ako, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Ina-exaggerate ko lang po. I fast twice a week. I gave tithes of all that I get. Wow. So sabi po, merong isang Pharisee at merong isang tax collector na nagtungo sa templo, of course, para manalangin. Ito. Yung iba po iniisip na ito po ay yung personal nilang oras na like others, gustong manalangin, pupunta ng church. Pero ayon po sa pag-aaral, base din po sa mga may alam sa ginagawa ng mga Hudyo, of course, mga scholars, sinasabi na ito daw po ay masasabing corporate worship service. O imagine tayo po dito ngayon. Nung nagtungo sila sa templo for corporate gathering of worship. At sa isang parte ng liturgy, sabay-sabay po silang mananalangin. Tulad po ng call to confession natin. Okay? So ginagawa din po nila yon. Meron pong parteng ganun. At sa moment na sila po ay nananalangin for that na sabay-sabay, personal po silang nananalangin sa Diyos. Ginagawa nga po natin yon. That's the context
Sabi po sa mga nag-aaral. Ang Pharisees ay kilalang mga masugid na tagasunod ng kautusan. Alam po natin yon. At yung mga tax collectors, sila po yung tagabali naman ng kautusan. Right? That's the contrast. Isang masugid na tagasunod ng kautusan at yung mga tax collector kilalang mga kabaliktaran naman ng mga Pharisees. They are, kumbaga, convicted talagang mga sinners. Sa naging panalangin ng Pharisee, tila niluluwalhati niya ang Diyos sa kanyang pagpapasalamat. Lord God, thank you. Tama po ba? Doon pa lang, nagpapasalamat po siya sa Diyos. Siya ay nagpapasalamat. Bakit po siya nagpapasalamat? Dahil daw sa kabutihang natamo niya sa Diyos. Siya po ay naging mabuti. Salamat Diyos dahil ako ay naging mabuti. Nalulugod siya ng husto sa kanyang pananalangin na siya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi katulad ng iba, sabi niya, magnanakaw, sabi, mandaraya, mangangalunya, adulterer, nakatangian mismo ng mga tax collectors. Even like this tax collector. Yung binanggit po niyang yon ng mga ganong klaseng makasalanan na tao, ay mismong larawan daw po ng tax collector. Ganun po sila. So, ano po yun? Magnanakaw, yes, like a tax collector. Mandaraya, imbis na yun yung presyo na dapat mabayad, mas mataas. I don't know about adulterers. So being rich, siguro they can also abuse some people. Kumpara sa makasalanang mga tax collectors, sila ay ang mga Pharisee na ito, nag-aayuno, nagpa-fast. Sabi po dito, 2 beses sa bawat linggo. Tayo po, ilang beses tayo nagpa-fast sa church? 1 beses lang sa isang buwan. At from breakfast to lunch lang. Ito po, 2 beses sa isang linggo. At siya po ay nagbibigay pa daw ng tithes. Tayo po, hindi, joke lang. No, siya po ay nagbibigay ng tithes. At saka, so of all that I get, I cannot imagine, maybe for us, parang sinasum up na natin, siya siguro kung nakuha niya, tithes. Yung aktong pong yun, sinasabi na sobra-sobra daw po yun sa prescribe lamang sa kautusan. So nagmamalaki siya na nilalampasan pa niya yung kung ano yung prescribe. Wow. Parang, wow, di ba? Ikaw na. Tila siya ay nakipagligsahan, nakipag-competition po siya sa kapwa. Bagamat ang Pharisee na ito ay masasabing matuwid, yes, at tapat na namumuhay ayon sa kautusan, yes, itinataas naman niya ang kanyang sarili at minamaliit ang mga taong kilalang makasalanan sa kanilang lipunan. Okay na po sana na probably he has a pure intention na talagang bigyang kaluguran ang Diyos sa ganung mga ginagawa niya, pero sa naging panalangin niya, proud siya sa sarili niya. At minamaliit niya yung ibang mga tao. As if like they are undeserving. And this is me, O Lord. I'm pushing myself. Siguradong halos lahat tayo, natatawa po tayo, maybe naiinis din po tayo sa ugali ng Pharisee ito sa prayer. Pero pwedeng hindi natin namamalayan na ang pagkainis nating ito ay pagpapakita na tayo ay marahil katulad din po ng Pharisee. Kasi naiinis nga tayo dun sa Pharisee na yun eh. That's the point. Bilang iglesia, I just want to hit first. Bilang iglesia, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay kaiba sa ibang mga churches na walang theology.
Lord, thank you that we are a kind of church who is full of theology. Westminster Shorter Catechism, Reformed theology. Yung iba, masyadong emosyonal sa pagsamba, kami chill lang. Yung preaching nila, hindi expository. Kung ano yung magandang verse. Ang preaching, hindi sila gospel-centered. Walang gospel. O kaya tinitignan natin sila na mababang klase ng Kristiyano kumpara sa atin na tayo ay confessional reform. No, seriously. There are such people. And maybe tayo po yun. At dahil sa ganitong pag-uugali ng mapagmataas, hindi na po tayo nahahabag para sila ay ating mahalin. O kaya ipanalangin din natin sila sa Diyos. We're quick to criticize, to laugh on these people. And proud tayo sa the way we are. And we do not care about them. And we do not even pray for God's mercy sa kanila. Pero sa atin po, personally, marahil sa iyong pananalangin, nakatuon ka rin ng husto sa iyong kabutihan at hinahamak mo ang iyong kapwa. Me myself included here. Ang laman din ng iyong panalangin ay halos nakasentro lamang sa iyong sarili. Yes, you pray to the Lord, pero umiikot lang lagi sa iyo yung panalangin mo. Ang tanong po natin, kailan ka huling nanalangin para sa iyong kapwa? Who are these people? Let me help you. Sa iyong mga kaibigang wala sa Diyos. I'm also asking this to myself. Sa mga kasama mo sa trabaho na makamundo. O sa mga taong kilala mo na kailangan ng habag ng Diyos. I did not include the family kasi for sure, lagi niyo pong ipapanalangin yung family niyo, pero hanggang dun lang. Papunta pa rin yun sa sarili mo eh. But we have the chance na pag sa mga taong na-encounter po natin, instead of looking down on them, actually we can pray for them. Hindi ka naiiba sa mga Pariseo kung ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos na pinagpala ka niya dahil tingin mo ikaw ay mabuti. Kumpara sa iba na karapat-dapat magdusa dahil sila ay mga makasalanan. #blessed. #highly favored. That's the way you look at yourself compared to other people. Taliwas ito sa puso ng Diyos. Alalahanin mo lagi kung ano ang Diyos na kausap mo sa bawat pagkakataon na ikaw ay nananalangin. Ibig pong sabihin, ito nga po, ang Diyos lamang ang matuwid sa lahat. Bilang Diyos na banal. Nakikita ko nga po dito, pinupunto din yung kaunawaan na hindi mo nare-recognize yung Diyos na kausap mo. And you look on yourself as if you're really good. Kaya nga po doon sa rich ruler, sa verse 18, and a ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said, "Why do you call me good? No one is good except God alone." The emphasis that maybe you yourself is looking so high on yourself na ikaw ay matuwid. And Jesus, hindi naman siya po parang KJ dito, pero he wants to emphasize God is the one who is only good. Don't look at yourself as if you're good enough before the Lord.
Sa pananalangin, ang Diyos ang kailangang itanghal at hindi ang iyong sarili. God should be first, and throughout all your prayer, siya dapat po ang maitaas. Lagi kang magsimula sa katotohanan ng kadakilaan ng Diyos at manahan sa realidad na ito. Magsimula ka sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos at manahan ka doon. Recently, I'm really ministered sa Psalm 46 verse 10, and you know that phrase. Sabi doon, be still and know that I am God. Of course, yung thought na yun, yung parang in the midst of the chaos, nagkakaroon ng hopelessness, be still and know that I am God. Di mo ba alam na ako ay Diyos? Na kaya kong tugunan ng iyong pangangailangan, ng iyong hinaharap. The simple thought na ikaw daw po ay kumalma at kilalanin mo na ang Diyos na kaharap mo ay Diyos. I love that practice. Na even in prayer, sometimes maybe you just have to be still and recognize you are in the presence of God. And every time we start our service, we are quoting this verse. Ecclesiastes 5, 1a and 2. Guard your steps. When you go to the house of God, be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. Why? For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your works be few. Nakakalimutan natin kung sino yung kaharap natin eh. Kaya in that moment of silence, it's just being still before God. That we are here as we worship, we are facing a holy, holy God. And we are not here so proud na I'm here to worship. I'll give you what I got, Lord. No. So first is the righteous plea. And second, in verses 13 to 14, the sinner's plea. Sa naging panalangin naman ng tax collector, sabing sunod sa verse 13, but the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ang tax collector na ito ay masasabing nakatayo sa malayo. Of course, yung Pharisee, maybe kanina, mali po yung pagka-picture out ko. Yes, he's like proud sa pananalangin. Pero lumalabas po dito, masasabi natin, marahil siya po ay nahihiya at lumalayo po siya. Nahihiya siyang makasalamuha yung ibang mga matutuwid sa templo. O kaya'y nilalayuan po siya ng mga tao. Tax collector. Yes, come here. Lalo na mismo, siya po ay nahihiya sa Diyos. Sabi po dito, na hindi niya kayang tumingin sa taas sa sobrang karumihan niya sa kanyang sarili at sa dami ng kasalanang kanyang ginawa. You know the feeling. Sinasaktan niya mismo ang kanyang dibdib. Yung ganun daw pong klaseng ekspresyon ay karaniwang ginagawa ng mga Hudyo na nagpapakita na sila ay nagluluksa. They're grieving greatly. Na sila po ay, nag-grieve sila na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. That's the expression of it. Kamakailan, meron po akong mga nadaanan na mga documentary and I've learned na may mga kilalang mga mga tao sa US na grabe po yung naging kaso. A powerful businessman, a young man who is into whatever business,
Nangloko lang po siya. Nag-i-invest marami sa kanya, yung pala hindi niya na-manage ng maayos. Meron din pong isa na makapangyarihan din, mayaman siya, nag-a-abuse naman po siya, nagta-traffic ng mga tao para i-abusuhin niya. I was led to that, and then nakita ko po, grabe yung mga ginawa nila. At yung isang tao, nung siya ay finally na-capture at para po siya dinala sa korte, yung papasok sa pintuan at marami mga press, talagang wala silang maharap na mukha sa kanila. Maraming galit sa kanila. Pero ang tax collector na ito sa kanyang panalangin ay nagpakatotoo. Kung saan siya ay nagpakumbaba sa Diyos sa pag-amin niya na siya ay isang makasalanan. He's like naked before God. This is who I am, Lord. God have mercy, I am a sinner. You see the very depths of me. Kinilala niya ang kabanalan ng Diyos nang may pangunawa na sa Diyos siya higit na nagkasala. Tulad po nang natutunan natin kanina, yes, probably, you coveted, o kaya against other person's partner, let's say. Hindi ka basta nagkasala dun sa tao, ultimately, nagkasala ka sa Diyos. And here, marami siyang niloko. Marami siyang dinaya at inabuso. At dumulog siya sa templo at inamin niya, have mercy, I am a sinner. And wala pong akong ibang mapuntahan kundi yung naging panalangin ni David when he committed adultery against Bathsheba. A beautiful prayer. Pero at least, huwag na natin puntahan lahat, pero kung titingnan niyo po lahat ng panalangin na yun, para siyang, ito lang yung sinabi nung tax collector, have mercy on me, I am a tax collector. Yung sinabi ni David is more detailed, na probably pwedeng maging expansion ng prayer na ito. Let's look at Psalm 51 verses 1 to 4. Sabi niya dito, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Not according to the wrath of God. Nagpiplead siya, according to your steadfast love, yung tapat mong pag-ibig, O Diyos, doon mo ako kakawaan. Huwag mo akong tignan in my transgressions. Not according to your mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly for my iniquity and cleanse me from my sin. Sobra-sobra yung kasalanan ko. Diyos, linisin mo ako all throughout. And sabi niya, for I know my transgressions and sin is ever before me. Pero kung babalikan po natin, matapos mapatay yung asawa ni Bathsheba, matapos mamatay si Uriah, kala niya safe na siya. Until dumating yung prophet na si Nathan at kinonvict po siya. And sinabi niya dito, I know my transgressions and my sin is ever before me. Hindi niya dinedeny yun. Ibig sabihin, pwede siyang umakto na tila wala siyang kasalanan, pero deep inside of him, alam niyang may ginawa siyang mali. I know my transgression is ever before me. I cannot escape it, Lord. And he said, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Against God only? Technically, nagkasala po siya sa asawa niya. Although maraming asawa si David, nagkasala siya sa mga asawa niya. Nagkasala siya sa pamilya niya. Sinira niya yung faithfulness na yun. Nagkasala siya doon kay Bathsheba, na mismong dinala niya rin para makasama niya. Nagkasala si David sa asawa ni Bathsheba, si Uriah, and
The bigger aspect is, nagkasala siya sa buong Israel bilang hari. But he said, against you only. While he is recognizing na nagkasala siya sa maraming tao, ultimately, nagkasala siya sa Diyos. Doon siya tunay na humihingi ng kapatawaran. And sinasabi niya na, hatulan niyo ako, O Diyos, because your judgments are right. He is not escaping it. He is laid bare sa mata ng Diyos. Ngunit, ano ang sinabi ni Jesus sa naging panalangin ng tax collector? In verse 14, I tell you, this man, the tax collector, went down to his house justified, rather than the other, the Pharisee. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Tulad ng karaniwang mga kapahayagan ni Jesus sa salaysay ni Lucas, meron pong estilo si Lucas dito, yung reversal. Di ba? May title nga po tayo, yung The Great Reversal. The rich man and Lazarus sa kabilang buhay na reverse. Dito po, yung Pharisee na tila matuwid at merong tax collector, in their prayer, nabaliktad po yung sino yung nalugod. Kinaluguran. Kinalaunan ng Diyos, yung naging panalangin ng makasalanan na yun, kumpara sa naging panalangin ng Pharisee na nagmamataas. Ang tila kahangahangang Pariseyo na inaasahang may maayos na panalangin ay sa huli hindi pala kaaya-aya kumpara sa makasalanang tax collector na simpleng nanalangin ng may purong pagnanais sa Diyos. It may be like, for example, me, who is like good in saying good words here in the pulpit, can beautifully utter a word of prayer, but in my heart, there is unconfessed sin. Compared to the person na hindi masyadong kumikibo at humihingi lamang ng kapatawaran. After all, ang taong yon ang kalulugdan ng Diyos kumpara sa akin na tila nagpapakita ng katuwiran. That's the picture of the Pharisee and the tax collector after all. Binigyang linaw mismo ni Jesus na ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. It is almost like a golden rule. So important. Kahit sa mga sandaling ito, alam ng Diyos kung sino sa atin ang humaharap sa Kanya ng totoo. Me, myself included. Alam ng Diyos kung sino po yung totoo sa Kanya ngayon dito. Tulad ng Pariseyo sa parable, marahil ikaw ay maayos sa panlabas, ngunit ang totoo ay nagmamataas na tila wala kang ginawang kasalanan at laging mali ang tao sa paligid mo. It's so easy. Madaling itago po yun eh. Pero ang Diyos alam niya yung totoo sa atin. Hindi mo nakikita ang iyong kasalanan at kaya mo lamang itago ito sa pagpapakita ng mga banal na gawain. We can always come to church and show to the people I can sing well and pray beautifully, understand the Word of God, and go home, wow, I'm safe. Walang nakapansin. What should be our proper attitude na hinahanap ng Diyos? Magpakatotoo tayo sa Kanya. Actually, magpakumbaba. Tulad ng tax collector, humarap ka mismo sa Diyos. Kahit sa mga sandaling ito, at aminin mo ang iyong mga kasalanan ng may tunay na pagsisisi. We're not talking about sabihin yun sa lahat ngayon, but to the Lord. You're free to do that.
Gaya ng pagdiriwang natin sa Lord's Supper. Let me address this. We are doing the fencing of the table. Ibig sabihin, binabakuran in that image. Because we do not want to violate na tulad sa mga Corinthians, they're just doing it without sacredness, unworthy manner. Why? Because after all, hindi sila maayos sa Diyos. That's why the commandment is, examine your heart first. But some of us, pinipili na makisalo kahit alam nilang they're guilty of such sin para mapakita na sila ay maayos. But others, again, the encouragement is, don't participate. Because after all, yung humility po natin ang kaluluguran ng Diyos. Hindi yung pagpapakita na tayo ay maayos. Ginawa man po natin yung pag-participate na yon, pero kung hindi maayos yung puso natin, hindi nalugod ang Diyos. Pero sa pag-amin natin ng kasalanan, by not participating, God is pleased. God is pleased. Kinalulugdan ng Diyos ang sino mang humaharap sa Kanya sa pananalangin ng may totoong pagsisisi at pagnanais na mamuhay para sa kaluguran ng Diyos. Kaya ang tanong po natin, sa mga sandaling ito, ano ang mga kasalanang alam mo sa sarili mo na kailangan mong aminin at isuko sa Diyos? Ang totoo po nito, alam mo ito, while the Lord surely knows it. Alalahanin mo na ikaw ay kalulugdan ng Diyos kung ikaw ay sinserong dudulog sa Kanya at ikaw ay makakaasang tutuwirin ng Diyos sa lahat ng ito. Aayusin ka ng Diyos. Just like the person here being justified. Sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa kalinisang hatid ng dugo ni Hesukristo mula sa krus ng Kalbaryo, that precious blood, ikaw ay tunay na mapapatawad ng Diyos, kalakip ng pagbabagong dulot ng Espiritu Santo. All you have to do is to surrender it to the Lord and trust in Jesus Christ. Sa iyong pagpapakumbaba, ikaw ay itataas ng Diyos, sabi po ni Jesus. Manampalataya ka at manalig ka kay Jesus sa kalakasan ng banal na Espiritu. Naway manahan tayo sa katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito. That God, again, justifies those who humble themselves as sinners, praying for mercy, rather than the ones who exalts in their righteousness. Naipahayag ng dalawang kaibahan ito sa teksto, two contrast. Una, the righteous plea, and second, the sinner's plea. I don't know kung nagamit ko na po yung ilustrasyon na ito dito, pero nagamit ko na ito sa isang preaching, maybe maalala nyo po. Meron pong isang magandang statue ni Jesus sa University of Copenhagen sa Denmark na ginawa ni Thorvaldsen. Okay? At tinatawag po yun na Christus. Later on, if you can Google it, si Thorvaldsen sa University of Copenhagen sa Denmark, meron po siyang sculpture ni Jesus na nakaganyan po. Stretched out yung arms at yung dinidepict na picture is like, come to me. Wala daw pong makaka-appreciate ng sculpture na yon kung hindi daw po titingnan yung sculpture na yon from below at titingnan ng pataas. Ibig sabihin, sa view na ganito, hindi mo ma-appreciate yung beauty nun. Yung design ng sculptor is titignan mo siya from below. At titignan mo yun pababa at makikita mo yung kagandahan nun.
That is genius. Because makikita mo lang yung kagandahan ni Jesus kung ikaw din ay luluhod sa Kanya at titingin pataas sa Kanya. You will appreciate His mercy. You will see the glory of His grace. If you will humble yourself and accept your need for mercy. Ang tunay na pagsamba at pagdulog kay Jesus ay lalabas lamang sa iyo kung ikaw ay magpapakumbaba sa Kanya habang ganap mong nakikita ang tunay niyang kadakilaan at kaluwalhatian. If you want to see the glory of Jesus, humble yourself and find refuge in Him. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you for teaching your church continuously how to pray properly. Most especially the content of our prayers, the posture of our hearts, even the reality of what is inside. Instead of hiding it, you're pleased, O Lord, instead, to those people who are openly admitting who they are as sinners, O God. Such people will be justified kung sila ay magpapakatotoo sa inyo. At sino man sa amin ngayon, O Diyos, ang nahihirapan sa pagdulog sa inyo, Panginoon, ang tanging paraan ay tunay na isuko namin ang lahat ng ito sa inyo. We know that our transgression is ever before us. We are aware of it. And you yourself is calling us to surrender it right now. And the only way to be justified is indeed to trust in Jesus Christ, to trust in His cleansing blood, His sufficient work on the cross, the forgiveness that only through Jesus Christ can be found. Kami po ay tunay na malilinis. Magkakaroon, O Diyos, ng panibagong buhay na hindi na po, O Diyos, nakatali sa guilt na ito. At magkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, Holy Spirit, move in each one of us. Cause us to humble ourselves and begin, O Lord, continuously, O Lord, the joy of walking once again faithfully before you. We entrust to you all of this. We give you praise and thanks in Jesus' name. Amen.